State of the Nation. Sa joint venture na kinabibilangan ng Miro Systems ng South Korea, iginawad ng COMELEC ang halos 18 billion pesos na kontrata para sa full automation system ng 2025 midterm elections. Sa kabila yan ng agam-agam sa naging performance ng mga makina nito sa mga eleksyon sa ibang bansa. May report si Sandra Aguinaldo. 800 million pesos daw ang natipid ng COMELEC sa bid ng Miro Systems, ang winning bidder para sa full automation system with transparency audit count o fast track. Unanimous po kami, inadapt namin yung recommendation ng aming Special Bids and Awards Committee. Sakop ng kontrata ang pagpaparenta sa mahigit 100,000 automated counting machines, mga balota at ballot boxes, consolidation and canvassing system server, laptop at printer at iba pa. Ayon sa COMELEC, naresolba na ang mga kwestiyon sa performance ng mga makina ng Miro Systems sa botohan sa Congo at Iraq bago ibinigay ang kontrata. Nakatanggap sila ng certification mula po dito sa mga election entities ng mga nabanggit na bansa at nagsasabi yung mga pinuno po ng election management bodies na ito na naging maayos yung kanilang halalang contrary po doon sa mga nai-report. Naibigay rin daw ng Miro ang mga hiling ng COMELEC para ma-customize ang mga makina. Kabilang dyan ang mabilis na pagpasok ng balota sa machine, pag-display sa screen ng summary ng mga binoto, pagkakaroon ng takip ng gilid ng screen para hindi masilip ng ibang tao, at ang paghiwalay na nalagyan ng resibo ng balota. May mga touchscreen din na makina kung kakailanganin. Ang pinaka-importanting feature po nito ay magtatransmit po sa lahat ng iba't ibang entities ang makina. Wala na po tayo ngayon tinatawag na transparency server. Mula po sa machine, sa presinto, transmit na kaagad sa KBP, majority party, minority party, sa Citizens Arm, NAMPREL at saka PPCRB, nakasend to all. Nagpasalamat ang Miro Systems sa COMELEC at sa Special Bids and Awards Committee na sumuri sa kanilang kakayanan. Sisimulan ng Miro Systems ang paggawa ng automated counting machines sa South Korea. Oras na magkapirmahan ng kontrata. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kung hindi makapag-beach, sagot ng inflatable pool ang on-the-spot na pagtatampisaw para mapawi ang init. Pero ngayong may El Nino, pinaiiwasan muna ang paggamit niyan. May report si Ian Cruz. Kapag matindi ang init, how do you beat the heat? May mga nagbi-beach, lublob sa pool sa resort o di kaya'y bakasyon sa kung saan mas malamig ang klima. Pero kung di kayang lumayo at nagtitipid, inflatable pools ang pamatid-init. Pero pakiusap ngayon ng Task Force El Nino, iwasan muna ang paggamit ng inflatable pools. Kailangan daw kasing magtipid ng tubig ngayong umiira lang El Nino at inaasahang mas kakaunti ang water supply. Hati dyan ang ilang Pinoy lalo't wala pang tag-init, tagaktak na ang pawis. Hindi po. Kasi wala na po magsiswimmingan yung iba kasi yung iba po malayo sa may mga resort pong ganun. O kaya sa ilog. Payag ka ba doon? Opo. Dahil? Dahil mas tipid sa tubig. Sa heat index na inilabas ng Pag-asa, pumalo sa 42 degrees Celsius ang damang init sa Cotabato City kahapon. Bukas, inaasang aabot sa 40 degrees Celsius ang damang init sa Calapan, Oriental Mindoro at San Jose Occidental Mindoro, pati sa Iloilo City. Delikado sa kalusugan ng matinding init. Sa Matag-Ob, Leyte, namatay ang isang magsasaka habang nangunguha ng panggatong. Sa pagsusuri ng Municipal Health Office, lumalabas na inatake sa puso ang biktima dahil sa matinding init. Para maibsan ng init, mas mainam daw na dalasan na lang ang pag-inom ng tubig kaysa mag-inflatable pool na gumagamit ng maraming tubig. Huwag na rin daw magbabad sa paliligo para makatipid ng tubig. Maliligo ka saglitan lang? Hindi pwede yun. Hindi po natin masabi yan kasi sa sobrang init eh. Dapat po we should do our share, our part. Magsa-start sa gobyerno pero hinihiling po natin ang tulong ng ating mga kababayan para po maibsan po ang impact ng El Nino. Ian Cruz, nagbabalita para sa GMA Integrated News. May aasahang refund mula sa Meralco simula sa susunod na buwan.
4 to 5 centavos per kilowatt hour yan sa Marso, habang 30 to 35 centavos ang refund sa Abril, pero depende sa resulta ng pagdinig ng ERC sa issue. Sabi ng Energy Regulatory Commission, ibabalik yan sa customer matapos nilang sitahin ang sobrang singil ng Meralco ngayong buwan. 57 centavos ang itinaas ng singil ng Meralco. Ang tawag daw dyan, pass-on charges, dahil sa pagtaas ng singil ng gas mula sa Malampaya at imported na langis. Pero sabi ng ERC, hindi pa verified kung tumaas ba ang benta sa kanila ng gas mula Malampaya. Samantala, tiniyak ng Department of Energy na sapat ang supply ng kuryente sa gitna ng umiiral na El Nino. Hindi bababa sa 30 bahay ang natupok sa sunog sa Las Piñas. Ang ilan pang insidente ng sunog at forest fire sa bansa. Sa report ni Marisol Abduraman. Halos kumakawala na ang naglalagablab na apoy sa likod ng matataas na puno na yan. Ang apoy galing sa sunog sa Maligaya Compound sa Barangay Pilar sa Las Piñas. Ang ilang residente nagkukumahog sa pag-apula. Ang hirap ng ginaabot namin dito, sobra. Talaga lang. Ito, tubig na to, sa ilat ito lahat galing. May ibang wala nang naisalbang gamit. Hindi bababa sa 30 bahay ang natupok. Sunog din ang gumising sa mga residente sa Barangay Calicanto sa Batangas City. Isang senior citizen ang nasawi matapos umunong madulas sa hagdan habang lumilikas. Naiwang kandila sa altar ng biktima ang isa sa tinitinang sanhi ng sunog. Sa Mount Santo Tomas Tuba, Benguet, forest fire ang pinagtutulungang apulahin. Tumulong na rin ang Philippine Air Force sa pagsalok ng tubig sa water basin para ibuhos sa forest fire. Halos umabot ang pinsala ng sunog malapit sa poste ng kuryente at isang transmitter relay station. Ang makapal na usok umabot hanggang Baguio City at nagmisulang haze. Sa Bundok Mountain Province, nagkaroon naman ng grass fire. 8 forest fire ang binabantay ng BFP Cordillera. Ang pabago-bago raw na klima ang tinitinang dahilan nito at ang kakulangan ng ulan sa Cordillera mula pa noong Oktubre ng nakaraang taon. Posible ring dahilan ang kaingin, paggawa ng bonfires at ang pagtatapon ng sigarilyo sa kabundukan. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Para maiwasang magkasunog, ang tip ng Bureau of Fire Protection, tandaan ang EDIT o Exit Drill in the Home. Mahalaga raw na sa bahay pa lang na ituturo na sa mga kasama ang entry at exit points o kung ano ang mga dapat gawin kapag may emergency. Dapat din daw na matiyak na hindi overloaded ang mga electrical outlet o saksakan. Patayin ang main fuse at main valve ng LPG tanks kung hindi na ginagamit. Kung maaari, mag-invest sa fire extinguisher. Sakali namang matrap sa nasusunog na bahay o gusali, gumamit ng basang tuwalya at itakip sa sarili bago gumapang palabas. Matapos ang mahigit isang dekada, balik bansa ang Jonas Brothers para sa kanilang concert ngayong gabi. May report si Katati Bayan. All set na ang The Tour concert ng The Jonas Brothers. Ready na sila Nick, Joe at Kevin Jonas na haranahin ang Pinoy crowd ng mga kantang galing sa kanilang 5 album. Alright, we're out here in Manila. Bros and Jack getting that pre-show workout in. Bago nito, nag-workout muna sila. Namasyal din around Makati si Joe. Kasama ang pamilya at mga kaibigan nag-celebrate ang 21st birthday si Olivia Rodrigo. Inspired sa Spill Your Guts album ang kanyang 4-layered cake. Sa caption ng Phil-Am pop star sa IG post, she's so grateful for all of the incredible things. Excited na rin siya sa upcoming world tour niya. Sa gitna ng mga maaksyong eksena sa Black Rider, papasok ang mga bagong karakter sa pangunguna ni Gestoni Alarcon, Yayo Aguila at Rita Avila. Posible rin kaya ang crossover? Ang girlfriend ni Ruru Madrid na si Bianca Umali mag-guest sa Black Rider o kaya si Ruru bumalik sa Encantadia Universe with Bianca Astera?
Si Ruru and I are talking about that, na that would be something that would be super cool kung posible siyang mangyari. Pero bakit hindi, Yeah, diba? why not? We'll see. Katatibayan nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hinigpitan ng ilang lokal na pamahalaan sa Metro Manila ang pagbabantay sa mga e-bike at e-tricycle na dumaraan sa mga national road. Sa Taft Avenue sa Maynila, nakapaskil ang babala na bawal ang tricycle, tok-tok, pedicab at e-bike. Ayon sa Manila City Hall, impound ang parusa sa mga mahuhuling e-trike o e-bike dahil walang rehistro ang mga ito. Pabor sa pagpaparehistro ng e-bikes ang Manila LGU. Sa Taguig, nagpalabas na rin ng anunsyo na bawal dumaan ang e-trikes sa national roads gaya ng C6, C5 at Kalayaan Avenue. Maliban na lang kung tatawid sila sa mga ito. Bawal din daw itong gamitin sa pamamasada. Itinanggi ng PNP na may banta sa buhay si Kingdom of Jesus Christ founder, Pastor Apollo Kibuloy. Sa isang audio recording, sinabi kasi ni Kibuloy na nagtatago siya dahil sa mga death threat at patong sa kanyang ulo. Wala raw ganyang impormasyon ng PNP. Handa naman daw ang PNP na magbigay seguridad sa kanya kung sakali. Handa rin daw sila kung hihingi ng tulong ang Kamara o Senado sa pagsisilbi ng subpoena laban kay Kibuloy. Pinabulaanan din ng PNP ang paratang ni Kibuloy na umano'y sabwatan ng Pilipinas at Amerika laban sa kanya. Mahigit 40 dayuhan na nagtatrabaho sa illegal na pogo ipinodeport na. 43 Chinese ang babalik ng China habang isa ang pa-Vietnam. Kasama sila sa mga nahuli sa sinalakay na scam hub sa Pasay na may prostitution din at torture chamber. Bago ang batch kanina, mahigit 200 na ang na-deport. Justice Department naglabas ng 2 alert list order laban kay dating Negros Oriental Representative Arnie Teves. Ang mga alert list order na ito ay alinsunod sa inilabas na blue notice ng Interpol nitong Lunes at ng court warrant noon pang Setyembre. Inaatasan nito ang Bureau of Immigration na ipaalam sa NBI at PNP sakaling mamataan si Teves. Si Teves ay pangunahing akusado at itinuturong utak sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo Marso ng nakaraang taon. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tinambakan ng Gilas Pilipinas ang Hong Kong sa kanilang laban para sa Window 1 ng FIBA Asia Cup 2025 qualifiers na ginanap sa Suwen 1 Stadium sa Hong Kong. Umalagawa ng todo ang score ng Gilas hanggang matapos ang third quarter 71-46. Hindi na umobra ang play ng Team Hong Kong sa matinding depensa at opensa ng Gilas Pilipinas hanggang sa matapos ang laro. Ang final score 94-64. Pare-parehong nakapag-ambag sina Justin Brownlee, Kevin Kiambao, Kai Soto at Jamie Malonzo ng double-digit scores. Sunod na makakalaban ng Pilipinas ang Chinese Taipei sa Linggo sa PhilSports Arena. Isang dump truck ang sumalpok sa arko sa boundary ng Giginto at Malolos City sa Bulacan. Base sa investigasyon, nakatulog ang driver. Sa lakas ng impact, wasak ang harapan ng truck. Sugatan ng driver at ang kanyang pahinante na isinugod sa ospital. Inabot ng mahigit 5 oras bago natanggal ang truck sa lugar. Imbes na magalit, ikinatuwa ng isang animal rescuer sa United Kingdom ang pagkakatangay sa kanyang cellphone. Ang salarin kasi, isang fox. Kukunan sana ng video ng rescuer ang paggamot niya sa isang sugatang fox. Pero habang sineset up ang cellphone, isa pang fox ang unti-unting lumapit, kinagat ang cellphone at itinakbo ito palayo. Naka-on ang video camera kaya na-record ang pangyayari. Kalaunan, binitawan din ng fox ang cellphone. Inamoy-amoy niya muna ito at saka umalis. Dumating din ang rescuer at pinulot ng phone. Nagbunga na ang misyon ng isang guro sa Iligan na namahagi ng laptop sa mga piling estudyante. Ang mga dating nangangarap pero kapos, degree holder na ngayon. Pusuan na yan sa report ni Mark Salazar. Kasagsagan ng COVID-19 pandemic nang maging online ang mga klase. Kaya si Teacher Melanie ng Iligan may naisip na paraan para makasabay ang ilan niyang deserving na estudyante na walang laptop. Pinost ko po yung story niya, tapos
In just mga ilang minuto lang po ay nakakuha na po ako ng sponsors. After 5 days, nakabili na po ng kauna-unahang laptop para sa, tinawag ko po itong laptop para sa pangarap. Isa sa mga nabiyayaan ng laptop si Mark na ngayon graduating student na. Wala naman kaming pambili. Tapos may plano pa ata sila ng umutang ng pera para pambili. Matapos ang ilang taon, nagbunga ang magandang adhikain ni teacher. Ilan sa mga estudyanteng natulungan niyang magka-laptop, may degree na, tulad ni Cassandra. Hirap na hirap po ako noon because yung gamit ko lang po noon kasi is cellphones. Malaki pa rin yung pasasalamat ko po kay Ma'am Melanie dahil po sa naibigay niyang tulong sa akin. Isa na po doon yung laptop. Sa loob ng 2 taon, 9 na laptop ang naibigay ni Teacher Melanie sa tulong na rin ng ilang nagmagandang loob. Naniniwala po ako sa kakayahan nila. So kaya kailangan ko po kailangang tulungan yung mga kabataang may ganitong abilidad. Kaya ngayon, nais ni teacher na ipagpatuloy ang magandang nasimulan. Huwag nating putulin yung cycle. Madalas kong sabihin sa kanila, pag meron nasa sitwasyon ka na pwede ka na makatulong, in any way, gawin nila para magpatuloy po yung parang giving and sharing po. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Galing naman ni teacher. Oo nga eh. Thank you, ma'am, ha? Thank you. Yan po ang State of the Nation. Ako si Atom Araulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako si Maki Pulido. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Mga kapuso, alamin ang State of the Nation. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa ating mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.